Hi, kumusta po kayo? Ako po ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, Ferdy Dominguez. Sa inyong lahat, nakaanib ng KCBS o Kapatirang Kristiyano sa Bagong Silang at sa mga kaibigan na nangangalat ngayon sa buong Bagong Silang at sa iba pang panig ng Metro Manila, ay sumainyo nawa ang kapayapaan at biyaya ng mapagmahal nating Diyos at Ama na nasa langit. Dalangin ko sa Diyos na kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon at nawa ay buksan niya ang ating mga pangunawa upang maabsorb natin ang kanyang mensahe sa araw na ito. Siya nawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kasalukuyan tayo nagpapatapos ng Extended Enhanced Community Quarantine sa isang maingat na paraan na kung saan ay nakakaranas tayo ng samot-saring mga kabalisahan, mga torture sa isipan na may malaking katanungan kung ano ang mangyayari sa akin, sa iyo, at sa kanilang lahat, sa mga mahal natin sa buhay na nasa malalayong lugar na hindi mo man lang makita at madalaw ng personal. Dagdag pa rito, ang lubhang pagkabalisa sa kung paano magsusurvive ang ating mga natitirang ipon. May ayuda pa kayang darating? Baka hindi sa COVID ako mamatay, kundi sa gutom. Sino kaya sa mga nakasalamuha ko ang positibo ng virus? Mahahawa ba kaya ako? Paano ang mga kasama ko? Di kaya sila ang nahawa? At ang tendency ay mahawa din ako. Ang hirap nun. Di ako maaaring dalawin ng mga mahal ko sa buhay hanggang sa makremate ako. And vice versa. Paano na? Sa lahat ng ito ay dalawa lang ang issue ng gobyerno sa panahong ito. Number 1, ang katiyakan na kung maaari sana ang lahat ay ligtas sa virus. Kaya ang payo at utos ay stay safe, magsuot ng face mask at ECQ. Number 2, ang lahat sana ay marating ng ayuda. Kaya ang utos ay stay home, maghintay ng ayuda. Meron pa bang maaaring magbigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan mula sa lahat ng nagbibigay sa atin ng kabalisahan, sa lahat ng bagay at takot sa pagkahawa na magdudulot ng kamatayan? Meron. Salamat sa Diyos dahil noon pa man ay ipinasulat na ng Lord ang mga salitang makapagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob upang makapagpatuloy sa ating pamumuhay na may kapayapaan sa ating pansamantalang pakikipamayan sa mundong ito. At iyan ay mababasa natin sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 8, sa mga talatang 35 hanggang 39. Romans 8:31-39 TPV or Tagalog Popular Version. Ayon nga rito sa verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Pamilyar ang katagang ito. Actually, ang talatang ito ay tanong sa naunang talata bilang premise sa mga talatang 28 hanggang talatang 30 na sinasabi, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Or sa ibang version, mas mababaw ay ganito. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya
Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin si Kristo. Verse 30. At ang mga tinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. So, kung ang Diyos ay panig sa atin, ano ang laban sa atin? Or sino ang laban sa atin? Ang obvious na sagot ay wala. Bilang pagpapatiuna para sa mga bagay-bagay, basahin natin ang verse 32. At ganito ang sabi, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ang obvious na sagot ay ipagkakaloob ang lahat ng bagay. Verse 33, sino maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Ang obvious na sagot ay wala. Bilang pagpapatiuna para sa personal issue, basahin natin ang verse 34. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Obvious na sagot, wala. Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Obvious na sagot, hindi. Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namagitan para sa atin. Salamat sa Kanya. Bakit? Bakit hindi na tayo hahatulan o parurusahan? Dahil hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yan po ay mababasa natin sa verse 1 ng chapter 8 ng Romans. Sa talatang 35 ay may 7 uri ng kabalisahan ang mababasa. So basahin natin. Verse 35. Ito po ay nilagyan ko po ng numero para madali nating ma-pinpoint kung alin dito ang tatandaan natin. Verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Number 1, ang paghihirap ba? Number 2, ang kapighatian? Number 3, ang pag-uusig ba? Number 4, ang gutom? 5, ang kahubaran? 6, ang panganib ba? 7, o ang tabak or death penalty. Sa lahat ng nabanggit ay makapaghihiwalay ba ito sa pagmamahal ni Kristo sa atin? Mamaya po ang sagot sa mga susunod na talata. Sa verse 36 po, ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa tabak or death penalty. Ginawa man or madalas ay napagbintangan lang. So basahin natin ang verse 36. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Ito po ay lehitimong pagpatay. Ang obvious na sagot po ay dito sa verse 37. Basahin natin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, kahit pala lihitimo ang pagkapatay sa iyo na inutos ng gobyerno, ay hindi nito kayang hadlangan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Meron pong karagdagang 10 iba pang di natin maiisip. Karagdagang mga kabalisahan sa buhay na ito na nagbibigay sa atin ng pangamba. Na ang bottom line nito ay takot sa kamatayan. So basahin natin ang verse 38 hanggang 39. Sapagkat natitiyak kong, number 1, ang kamatayan na ito ay panghuli sa 7 uri ng kabalisahan. Pero dito sa karagdagang 10 ay panguna. Pero
Para sa mga Kristiyano, ito ay matamis na pag-asa. Number 2, ang buhay man na punong-puno ng kabalisahan na kung tutuusin ay mas mahirap pa sa kamatayan. Di ba? Number 3, ang mga anghel man na tinaguriang masasamang espiritu. Number 4, ang mga pamunuan na ang pinakapinuno ay si Satanas. Number 5, ang mga bagay sa kasalukuyan. Itong mga nararanasan natin ngayon. Number 6, ang mga bagay na darating. Mga iba yung paghirap pa o pahirap na itinakda na hindi pa naranasan ng buong mundo at di na mararanasan pa. Number 7, ang mga kapangyarihan man ng masasamang tao na nag-aanyong pilantropo at masasamang espiritu na nag-aanyong mensahero ng kaliwanagan kahit pa nga sila ay nagpapakita ng mga himala. Tuloy natin sa verse 9. Number 8, ang kataasan man na napaka-imposible para sa atin. Number 9, ang kalaliman man na napaka-imposible din para sa atin. Number 10, o ang alinmang nilalang man, o tao man, o hayop, o mga anghel. Ang obvious na sagot, mga kapatid at mga kaibigan, ituloy natin ang talata sa pagbasa. Ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa ibang version ay sa pamamagitan o sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig na pinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ulitin ko po, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Itong pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, sa kasalukuyan ay wala pa pala sa kalingkingan ng mga nasulat dito ang mga nararanasan natin ngayon. Gayon man ay wagas ang pangamba natin at pagkatakot. Salamat sa Diyos na siyang tumitiyak sa atin ng lahat ng katiyakan ng kaligtasan sa alinmang nasulat dito na nagbibigay sa atin ng lubhang pagkabalisa. Take note, hindi po tayo o sino mang tao ang nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan, kundi ang Diyos mismo. Kaya wala tayong dapat na ipangamba at ikatakot sa anumang bagay o sa sino mang tao o masamang espiritu. Dahil ang Diyos ng pag-ibig ay makapangyarihan at walang makakahadlang sa kanyang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, ano pa ang masasabi natin? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino o ano ang laban sa atin? Sa mga kaibigang inaabot ng mensaheng ito, take note, ang makikinabang ng katiyakan ng kaligtasan sa lahat ng nabanggit na kabalisahan sa buhay ay yaon lamang na mga na kay Kristo. Kaya, inanyayahan ko po kayo na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Paniwalaan natin siya at pagtiwalaan at kakamti natin ang tiyak na kaligtasan sa kaparusahan dahil sa kasalanan at kaligtasan sa lahat ng kabalisahan sa buhay na ito at walang anuman o sino man ang makahahadlang at makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Salamat sa Diyos. Patnubayan tayong lahat at kalingain mula ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng kanyang anak na Panginoon nating si Jesucristo. Amen. Stay home, abide in Christ, abide in His Word. God bless us all.